Isang babae na may 5 maliliit na anak ang napilitang manirahan sa gilid ng dagat na ito. May mga kapatid naman ako, kasi hindi naman ako tinutulungan. May mga kaya naman, hindi naman ako tinutulungan. Ang mga tao na lamang sa lugar na ito tulad ng mga mangingisda ang nagbibigay sa kanya ng mga biyaya. Malayo pa nga ang bangka, nakaabang na si Nanay Angela. Biyasan dagadong ka, Rayon, sir. Tumutulong pala siya sa pagbuhat ng bangka nang sa ganon ay maambunan man lamang Dami ng sa biyaya. siguro, nagdakop ka ron. Yan eh, no? Tumutulong-tulong din pala dyan si Nanay, para kahit papaano siguro mabigyan ng pagkain. Konti lang. Mhm. Pang ulam. Oo. Si Ate Angela. Mabili ka, te? Yung mga nagbuhat. Ganyan, yan ang ganda dito, no? Dapat kasi Nakita mo, sir? Nabaligya mo? Tigpila. Ano ro ibang? Makaroon man lang ka na. fresh. Presko. Bata, galunggong. Preska talaga, sir, no? Kuya, Ayun, ayun. yun, oh. Ano yun? Yellow pin? Tulingan. Tulingan. Galunggong. Tigpila, sir, galunggong, sir. Ha? 200 pesos. 200. Oo. Ayan, si Ate Angela, binigyan yata ng isda. Binigyan kang isda, te? Oo. Binigyan ka? Marami bang isda? So, bali, pag tumutulong ka sa mga kababaryo nyo, bigyan ka nila. Opo, Oo. Nakikita ko sa libre na po ulam namin. at saka sa ano. Kumusta dito na, ma'am, si Ate Angela? Ay, ayan, kuwan ang kanyang mabuti nga, binibigyan pala siya ng pagkain ni pagkain ni Jano, yung asawa ng foreigner. Foreigner, opo. Yun nga daw. Tapos binigay ko sa kanya yung kama ko doon sa kubo. Doon yun, kubo ninyo doon, ay. Diyan sana ko siya, kaya lang nalagyan ko ng mushroom culture. Ay hindi pwede sila doon kasi may nakabitin na mga Mushroom. oo. Ay, yung anak mo pala ang kanina nakausap ko na siya nagpatira dito kasi naawa sila na doon man sila sa kabila daw, oh. Hindi Anak mo hindi yun? ko anak, hindi ko Ano anak mo po yun? Yung alin? Yung lalaki po. Yung lalaki malaki. Aha. Pamangkin na. Pamangkin nyo po. Pamangkin na mister ko. Naawa siguro, no? At saka yung yung babaeng katabi. Katabi. Iyan ang tumutulong nagbibigay ng Mga pagkain daw. Ay kung hindi ko lang nalagyan ng mushrooms doon, sinabi ko sa kanya, pwede kayo dyan sa kubo ko. Kaya lang may May mushroom, ho. mushroom, so hindi pwede. Oho. Mm. Yun nga po. Karon hay naisudron. Okay. Kailangan ako galit nga kuan karon. Ana nga nanay. Lola. So naghintay siya kapag ka may mga dumarating na may ngisda, kabulig-bulig, imaw. Wala na siyang problema sa ulam. Wala ka palang problema sa ulam, ay, Ate Angela. Ang problema mo lang bigas. Hindi naman araw-araw, may isda dito. Hindi naman araw-araw. Hindi araw-araw. Hindi po. Pag may huli, pag wala, di wala din. Maganda dito sa San Isidro kay yung mga tao nagatulungan, no? Ano masabi niyo po kay Ate Angela po? Tay, Ha? ano masabi niyo kay Tay Angie sa kalagayan ni Ate Angela? Mahirap nga siya.
Tinutulong-tulungan lang namin yan Ito dito. sa kabila yun ho. Doon yan sila sa kabila dati oh. Kaso naawa kami, wala talaga kasing katabon-tabon doon, walang dingding. Naawa kami sa mga anak niya. Area nga to, no? Ako abit. Kubo ko yung sa kabila na yun. Mong gipasaylo naman diri ay. Ara maro tag-ana ho. Ah, Akong bilas yan yung may-ari ng Yung may ano. bahay. bahay na yan. Itong pinatirhan. Grabe, no? Ayan, mag-ano sila. Ito pala yung may-ari ng kubo. Siguro naawa siya kay Ate Angela, no? Oo. Bigyan din ulit sila ng ulam. Marami nakaulit. Ay kung wala lang nga mushrooms yung akin, pwede. May pinatira din niya ako dyan eh. Eh, kaya lang umalis na sila. Ayun, may nagbabayanihan sila dito eh. Mga tao eh. Yan ang maganda. Saan ba yan? Ops! Ano yung mga isda nang? Nagbayad ka na doon, Ang? Wala pa. Saan na siya? Balik ko no. Babalik daw siya? Ito yung may-ari ng kubo ninyo, Ate Angela. Oh. Yan yung nakadilaw. Maraming huli mo, kuya. Ah, marot, Ay, may marot man kita to. galunggong. Ayun. Oo. Sino kasama mong mangisda po? Kulang isa. Mag-isa lang yan, lagi yan, marami yan. Kung minsan ano, Oo. tulingan. May tulingan ka noon eh. Maliliit daw. Ay, ayun, bigyan ulit Oo. sila. Ayun, nakarami na sila. Nakarami na. Anak rin ito ni Ate Angela? Oo, ayan na. Ay, Ayan, gusto ko yung ganyan. Kaya nakarami ka na, Ate Angela. Ulam na namin. Oo. Yung bukas pa to. Mapalad po kayo at dito kayo napadpad sa barangay na ito. Opo. Anong gusto mong sabihin sa mga tao dito? Nagpapasalamat din po ako sa mga tao na tumulong sa akin at hindi ako pinabayaan. O, kita mo yung ulam mo, solve na. Opo. Bukas. Hanggang bukas na ninyong ulam yan. Opo. ay, yung bigas ay binigay naman ni Cherry. Marami nagbibigay sa inyo, pati bigas ano. Opo. Kung mapadpad dito sila, Ate Angela, saan niyo po sila nakita po? Saan sila una nakatira? Nandoon sa malaking bahay ni Tapos, ano po nangyari? Ay pinaalis sila doon eh. Eh siyempre wala silang matirahan. Ay, naawa naman ako. Sabi ko, pwede naman dito samantala lang. Ay nandyan sila. So, pansamantala, dyan sila sa kubo mo. Oh. So, paano yan ngayon pag halimbawa kailangan na ninyo yung kubo? Ay hindi ko naman kahit kung kailan sila umalis, di ganun din. Hindi naman siya pinapaalis ko kung kahit anong oras sila pwede kung hindi ko man sila pinaalis kahit matagal pa dyan siya, okay lang. Kung panahon ng bagyo, yan ang problema natin. Oo, yung malakas pag lumakas na yung alon, abot na yan dyan. Oo. Yun na yung pagiging problema natin. Oo, Ano? maglikas na lang tuloy. Maglikas na lang doon sa Barangay. barangay. Oo. Ang isdang ibinigay ng mga mangingisda ay ginawang pinaksiw ni Nanay Angela para kahit hanggang ilang araw raw ay may pagkain sila. Kahapon po mga kapobre ay may message tayo na natanggap mula sa Ibahay Municipal Police Station at pinarating sa atin to kalagayan ni nanay na nandito sa San Isidro
Ibahay, Aklan. Anong nangyari sa inyo, te? Ba't napadpad kayo dito sa lugar na ito po? Dati po kasi nakatira kami dyan sa residence na yan. Ay sabi ko naman kasi sa kanila, akala namin makabalik kami ng Maynila. Ay sabi ko hanggang May lang. Pagkatapos ng May na yon, ng June 4, sabi ng ng kamag-anak ko, pag di daw kami umalis, harasin daw kami niyang tanggalin yung mga gamit namin. Kaya dito na po kami pumunta. Saan yung lugar na yon? Ayan po yung malaking bahay. Oh. Tapos, pinalis kayo? Opo. Dito po kami pumunta kasi wala po kami masilungan. Mhm. Ay ngayon, nakita kami dyan ng asawa ni Kuya Ronnie. Naawa sa amin, dito na kami Sino pinaatlipat. si Kuya Ronnie po? Asawa po ni Ate Eden. Yun. Sila. Ayun po si Ate Eden, yung may hawak na bata. Yung asawa niya nangingisda po. Mhm. Kaya yun, dito kami. Tinutulungan kami ni Madam, nagbigay ng trapal. Mhm. Tapos pag may isda sila, Kuya Ronnie, binibigyan kami. Libre kami sa ulam. Mhm. Dati raw ay sa San Isidro kayo? Sa Naisod sa Naisod, Ibahay. Ano naman nangyari doon? Ay doon po sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko, naaway nila ako. Tapos sabi ko naman kasi, kahit kubo lang, pagbigyan naman nila ako, tsaka kapatid ko naman siya. Sabi niya, patay na daw kasi ang magulang namin, kaya wala na daw akong karapatan para tumira doon. Mhm. Pag di daw kami umalis, gibain daw nila. Mhm. Kaya naghanap na rin ako ng mga tuluyan. May mga kapatid naman ako, kaso hindi naman ako tinutulungan. Mhm. Nasa Bune, tsaka sa Cavite. Mhm. May mga kaya naman, hindi naman ako tinutulungan. Wala. Tapos sabi ko nga, yung pera nga ng magulang namin, yung abuloy, di man lang ako sila man lang nakaubos. Sabi ko dapat, naawa kayo sa akin, binigyan nyo man lang ako kahit paano. Bali, saan talaga yung lugar ninyo po? Naisod po. Taga Naisod, Opo. Git? Oh, Pero tumagal ako ng Pasay. Pasay. Okay, ang asawa mo nasaan? Pasay po. Pasay. Driver. Nagpapadala rin po sa inyo? Minsan 300, tapos abutan pa ng 4 na araw. Mhm. Ay, hindi ko maano yung budgetin yung 300, kung paano. Mhm. Nagawa ko na lang, magsasayang ako, mga anak ko lang papakainin ko, di bali na ako magutom. Kanin namin, prito lang. Ito yung kanin ninyo. Diba ko kasya, mga anak ko na lang pakainin ko, magutom. Ilan ang anak mo po? 5 po. 5. Yung panganay ko nasa Bulacan. So paano? Anong ginawa ng pulis kahapon sa iyo? Dinignan po kami dito, tapos nagsabi po si Sir Glenn na kawawa daw po kami talaga, saka nakakonsensya daw po siya. Kaya kailangan daw i-survive daw kami dito. So dapat i-rescue kayo ay. Opo. So dito lang kayo una-una nakatira. Opo, nilagyan ko lang ng trapal, ilikutan ko. Tapos naawa yung may-ari nito, Opo, pinalipat na lang po kami. sa kayo pinalipat Opo. dito. Opo, kasi umuulan yun eh. Tapos may nag-provide na rin ng katre Opo. kanina rin. Opo, si Auntie Ilsa. Ang inaano ko lang naman, gusto ko lang naman magkaroon ako ng bahay, Oo. may matutulugan ang mga anak ko, mabigyan kami ng kahit kunting pagkain, ganun lang. Kasi di ko naman kaya magtrabaho. May trabaho ko dati, naglalabada ako sa Naisod. Ay ngayon hindi na ako mag-ano kasi masakit na likod ko. Mga sabi ko magkasakit pa ako, kawawa naman mga anak ko. May ganito pala talagang pangyayari, ano? Minsan sinasabi ko na gusto ko nang sumuko eh. Nung nakarang gabi, dyan. Ay, wag. Loo ko. Tapos, bumalik ako sa loob, tinignan ko mga anak ko, umiyak ako, tinanggal ko na lang kasi kawawa ang mga anak ko pag wala na ako. Oo. Mapunta sila sa sa DSWD. Walang mag-ano niyan, walang mag-ano sa iyo. DSWD ang kukuha talaga niyan. So pumunta raw dito ang DSWD. Opo, Si Ma'am Joy Ong sa MSWDO sa Ibahay. Ma'am, ano inyong action po dito tungkol dito po? Nag-coordinate kami sa barangay kung siina ka resident si ma'am nga ito sa Naisod. Hay istorya namon si Kap nga istorya na our family ni ma'am nga Angela nga kung siin pwede imo malipat ito base may makakolmat nga maskin maisot nga lote nga makahalin imaw then haron mga pangayo at bulig ro family nga maskin sa mga unga gang makatao sa date bulig.
Haron har according kay Kap. Tapos sa amon mata nga office may gita mata kami nga financial assistant ka 5,000. Then nangayo may kamit indigency kay Kap nga nataon man kami kay Macaroni Kap. Haron. So na-relation ninyo Raya nga ra? Wala pa sir, Wala na process pa namon. So cash imo itao check ni sa munisipyo. Then haron nga makapulig baga ka na nga makaumpisa. Then, Parang ibabalik na lang pala ito siya doon kung saan siya nanggaling sa naisod. yes sir. Kasi Kasi dito, hindi safe delika. sa pati sa mga unga bukod man safe. Pero sa tingin ko parang nawili na sila dito kasi ang mga tao dito sa Isidro Ibahay, no? San Isidro to, no? Ibahay ay nakita na obserbahan ko na makatulong siya ng kaunti, binibigyan sila ng mga pagkain Yes, like sir. mga isda. Tapos dito si ma'am mula sa Davao, no? Tapos binibigyan siya palagi ng mga pagkain, nag-provide sila agad ng mga ilaw at saka pati mga kulambo, mga basic ba na mga pangailangan nila. So parang siguro mas dito. mas gusto nila siguro dito. Oo. So, yun sir, depende kay ma'am. Kakausapin namin siya ni Ma'am Jackie kung ano yung gusto niya talaga. Pero yun yung isang option Solusyon, namin kung i-accept niya ba na bumalik doon. Dito sa Ibahay pag mga ganito wala pa tayong mga pabahay program na yung 'di ba mayroong mga pabahay dito sa Ibahay na yan parang qualified din talaga siya eh. Kung ako ang Yung sa Maloco may NHTS kaso na kwan yun yung ng NHTS na para sa mga na biktima before ng bagyo. Pero hindi pa na turnover talaga yung kwan na yun sa munisipyo, yung pabahay na yun. I see, wala pang nakatira pala doon. Wala pa vacant po. Pobre gid no. Ngani sir. Hindi Oo. dapat babuligan nato. Sige, Ma'am Joy, thank you very much sa panayam na ito. Okay, thank you. So yun, mga kapobre, mahirap talaga ang sitwasyon nila dito sa baybayin, lalo na ito umuulan. So mahirapan sila. So salamat no sa mga sa barangay na tutulong sa kanila at sa DSWD. At nandito rin sila no, pati ang ating mga kapulisan nandito rin na tutulong dito kay nanay. Okay, mga kapobre, pauwi na kami. Hindi ko na na-i-video pabalik doon kasi nag-istorya kami ng isa sa mga tumutulong sa tao na ito na taga Davao na taga sa Denmark sila ngayon pero pabakasyon na pabalik. Nagbakasyon lang dito, pabalik na sa Denmark. Dadala mo na yung bigas doon? Oo, nadala ko na. Ano sabi niya, Kuya? Maraming salamat Sir Mana sa bigas kasi isang saing na daw sa kanila. Oo. Last na ang saing nila. Okay, sabi niya nga kanina, yung doon kami na Tiprese, nauna ka dito kay kanina magpunta eh. Sabi niya, hindi na daw siya kakain kay wala nang bigas, kaya sabi ko dalhin mo yung bigas doon sa kanya. Sige. Yon mga kapobre, tutulong ang DSWD. Abangan muna natin no, kung ano ang tulong na ibibigay nila. So abangan natin ang mga susunod na kabanata nito. Maraming salamat sa mga taga Ibahay Municipal Police Station na may malasakit sa kanilang mga kababayan. Maraming salamat po.